Intro, basa comment, hinga ng malalim. Ayaw, di ma. Di ko po alam bakit po kaya kayo laging topic ngayon sa kanila. Dati po si RTIA ang lagi niyang topic, which is okay lang kung si RTIQ ang topic dahil di naman po tama gawa noon, pero sa inyo po wala namang mali. Ayaw, di ma. Bakit yun ang intro? Malalaman nyo mamaya. Pero bago yan, hindi ko kasalanan to. Kasalanan to ni Kulot. Ayaw, di ma. Yung Kulot dyan na commenter, kasalanan niya to. Akalain nyo, minessage pa niya ako. Tinawanan ko lang. I-check ko daw yung latest vlog ni Yusek. Binanggit ko pa daw kasi, kinontent ko pa daw kasi, yung pagkamot ng ilong. Kasalanan to ni Kulot. Sino yung Kulot dyan? Iisa lang yung Kulot dyan na maingay sa comment section. Ayaw, di ma. Panoorin nga natin to. Umiyak eh. Umiyak. O bago yan, isang ilong counter nga muna. Napapansin nyo nung lagi siyang kamot ng ng ilong? Ayaw, di ma. Ayan. Iinisin kita ngayon. Natitrigger kasi baka ganito ha. O, ito na. Play na natin to. Mga kakamot, follow nyo din ako sa Facebook page ko. Diba? Di ko po alam bakit po kayo laging topic ngayon sa kanila. Dati po RTIA. Oo, ba't ka nagpo-post? Walang periodo. Walang kama. Related yan mamaya. Sabi hindi na yata patok. Pag si Senator Raffy Tulfo yung topic. Ay, hindi na pala patok. So, patok si Raffy Tulfo noong inaraw-araw mo. Ganun ba yon? Inaraw-araw mo eh. Nakatikim ka ng views. Nakatikim ka ng revenue. Noong kinontent mo si Raffy Tulfo. So, patok siya noon. Ang galing nila. Walang alaman, no? So, kung saan sila kikita? So noong inaraw-araw mo si Raffy Tulfo dahil sa kita. Abang galing. Ang galing. Araw-arawin nila yan. Kaya pala inaraw-araw mo eh. Dahil sa kita. Ay, hindi pala. Ay, hindi. Ano? Kada vlog. Hindi lang araw-araw. Kada 4, 5, 6 na vlogs. Kaya sa aktor ni Libayan ba yan? Bakit hindi mo kayang pangalanan? Ikaw pinapangalanan namin. Bakit hindi mo mapangalanan si Gosep na nag-content ng ilong mo? Sabi niya, which is okay lang kung sa RTIA ang topic dahil di naman po tama gawa noon. Pero sa wag kang mag-post. Diretso yan. Walang period, walang kama. inyo po, wala namang mali. Well, See? True. Sige na. True. See? Walang mali sa akin. thank you po, Ma'am Rosalia Makaisa. Okay? Hindi ko naman masasabing wala akong pagkakamali. Tao lang tayo. Walang pagkakamali. May pagkakamali ka pero never mong inamin. Saan ka umamin ng mali mo? Inamin mo na ba na mali yung pinagsasabi mong local court? May utang ka pa sa aking fake news. Addictus Rex. Hindi mo ba pinorward kay Yusek yung content niya about kay Comelec at Respicio? Na siya yung Comelec ang nagpa-aresto sa kanya? Yung Comelec na wala namang kinalaman doon, nasa almost 70,000 views yun. Kinontent ko din yun. Pinakita kong misinformation ka dun. Pinakita kong fake news ka dun. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung video mo. Pero, ginagawa ng mali. Balik na natin. Siguro naman masasabing wala akong pagkakamali. Tao lang tayo. Pero, ginagawa ng mali. So, anong problema
doon sa mali mo na aminado ka namang may mali ka, tapos ginagawang mali. Ano ang gusto mo? Yung mali mo gawing tama? Aba, malala. Pagngiti. Ba't parang Ba't parang stress ka? Pero doon sa sa podium doon sa sa press briefing, blooming ka naman. Nakukuha siguro sa ilaw, no? No, yung skin niya, skin na naman. Ayan na naman, skin na naman. Sa vlog mo, ba't parang stress na stress ka? Pero doon sa pulpito, ba't parang blooming ka? Nakukuha ba yan sa ilaw o sa ganda ng camera? Oo, skin na naman. Skin na issue ka na naman. Ko. Pagkamot ko ng ilong ko, Makate. Ba't ba kumakati ang ilong mo? May nag-comment kasi, hindi ko lang kasi mahanap. Meron ka daw allergies? Hindi mo alam yung antihistamine? Ako nga kapag spring, halos mamatay ako sa kati ng ilong at pagbabarado ng ilong dahil sa pollen. Pero alam ko yung gamot. Alam ko yung antihistamine. Bumili ka, mura lang yun. Laki-laki ng kinikita mo sa YouTube. Laki-laki ng sinasahod mo, di ka makabili ng antihistamine. O magpa-check up sa isang allergologist. Ayaw, di ma. Iba-vlog pa nila siguro yan. Ito naman, patay Malaysia. Alam mo na yun. Napanood mo yun. O baka sinumbong na sa'yo yun. Ito naman, patay Malaysia. Baka iba-vlog pa nila yun. Na-vlog nga. Alam mo, sa totoo lang, na-stuck yung view nun. Pero ngayon, dahil sa kamot-kamot na ilong na pinatulan mo, ayun, dumami yung views ng video na yun. Sa mga hindi pa nakakapanood, eto yun. Hanapin nyo na lang. Ha? Padamihin nyo yung views. Kasi parang umiiyak I-share nyo. Padamihin natin para dumami yung kita. Ayaw, di ma. Di ba? Sa bawat sentence ko, na mukhang hindi ko nalagyan lang ng comma or kaya na period, gagawin nila yan. Alam nyo na kung bakit ganun yung intro kanina. Walang kama yun, walang period, tuloy-tuloy. Na pretending to be the intelligent one. Oh, pretentious pala kayo. Sino ba yun? Ikaw ba yun? Tornili Bayan, ikaw ba yun? Teacher Mark, ikaw ba yun? Ako hindi Hindi naman ako intelligent. Nasusunog nga ako Sinunog nga ako mismo ni Kayo Pero aminado ako na mali ako. May mga vlogger kasi, katulad mo, marami kang pagkakamali. Pero may inamin ka na ba? The all-knowing. Wow, all-knowing. Oh, all-knowing daw kayo. Sakit yun Tapos, napansin ng Rappler. Napansin ng Rappler, all-knowing. Tapos bakit napansin ng Rappler? Misinformation. Misinformation. Coach Jari napansin ka ng Rappler Misinformation ka daw At saka yung isang katulad kong karton. Ay hindi, mas karton naman yun. Ako, bata lang. Yun, karton yun. Misinformation. Di ba kagrupo mo yung mga yun? Di ba kagrupo ni Mike Cervera yun na? May kasama kayong may picture. Ay, misinformation pala yung mga kasama mo. Coach Jared tinitira ka ng torniklero. Misinformation ka daw kasi napansin ng Rappler Yun lang yun. Yun lang yun. Oo, yun lang yun. Yun lang yun. I-publish nyo muna sa media. Tapos doon kayo mag-react.
Binisto na rin ni Teacher Mark yun eh. Puntahan nyo din si Teacher Mark. So, kailangan ba kayo maniwala? Kailangan. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala doon sa mga nandun kay Rappler. Kasama na si Gossip doon. Huwag kayong maniwala sa akin. Ilong-ilong? Ano ba yan? Huwag kayong maniwala kay... Aha. Huwag kayong maniwala doon kay Coach Jared. Wag. Misinformation yun. DDS din yun eh. For the views lang. Ay, for the views. For the views. Ba't ka nasa YouTube pala? For the views? For the views. Ang hirap-hirap i-process eh. For the views. Di ka ba nanginginig? Di ka ba nanginginig sa pinagsasabi mong for the views? The last time I checked, ang dami-dami mong views. Diba? Mhm. For the views. What for the views? Lahat. Lahat ng galaw ko. Sa topic nila yan. Kasi hindi na daw, mahina na daw yata pag si Senator Raffy Tulfo yun. Mahina daw yata. Ba't mo alam? Kamot ka na naman, oh. Bakit? Pero kami, yung iba sa amin, nagtatapik pa rin naman ng Raffy Tulfo. Pero ba't ikaw hindi na? Iba na yung tinatapik mo, Duterte na. Kasi, for the views, Duterte na yung tinatapik mo kasi sila yung mainit ngayon? O yun yung mission ninyo? Topic nila. Emmanuel Tiangco, Atty. Claire, ang daming naiinggit sa iyo sa kabila na kunyari good governance ang pinaglalaban nila pero mga DDS solid sila. Ay, Teacher Mark, sulit ka daw. Yeah, hindi pwede monopolyahin ng good governance. Diba? Dahil ano? Lalo na kung naiintriga. Ha? So kung hindi naiintriga pala, pwedeng may monopoly ng good governance. Ganun pala yun. Magaling no. Taba ng utak no. Naiintriga din ng graft and corruption. So kung naiintriga ang graft and corruption, wala nang graft and corruption? Wala nang monopoly ng graft and corruption? May ganun pala yun. Naguguluhan na ako, ang labo na. Diba? Naiintriga ng graft and corruption. Kamot ka na naman. Yung hair. Lahat ng galaw mo ngayon, ibablog ko. Yung hair mo. Ba't ganyan? Kabila pa. Yun. Yun. Ano pa ba? Wait, Ano pa ba? Nag-iisip ka pa. Duterte na. Huwag ka na mag-isip. Tapos may mga issue din sa mga projects. Walang monopoly sa projects. Kasi naiintriga. Galing no. Beverly Gloria, hello po. Good evening, Yusik Claire. Continue fighting misinformation and disinformation. Napapansin ninyo? Simula nung naging USEC siya, dumami yung shoutout. Dumami din yung basa comments. Ano to? Para maging loyal sila sa'yo? Ano to, nakukuha sila sa basa-basa comment? Hala? Kasi dati hindi mo naman ginagawa yan eh. Pero ngayon, basa-basa comment, ang dami na. Bakit kaya? Iintrigahin ko lahat. Papansinin ko lahat. Blessing po kayo sa ating gobyerno. Always watching. Salamat po, Ma'am Beverly. Ilong na naman. Salamat. So, yun lang, alam mo. Tayo naman Basa ka na naman. Sige, basa. dito. Sabi ko nga, wala tayo. Ilong na naman. Why? Ako may allergies, but I know how to fight it. Simpleng antihistamine. Monopolya ng kagalingan or so wala pala kayo. Wala kayong monopolya ng kagalingan. Pero naiintriga kayo. Paano yun?
totohanan. May mga pagkakataon na, syempre may mga Oh. na nami-misquote siguro tayo. Nami-misquote? Nami-misquote ka, Nino? Nami-misquote ka na dadalhin si Pangulong Duterte sa local court bago pumunta sa ICC. So na-misquote ka doon, pero may vlog ka na sabi mo dadalhin muna sa local court. Saan? Sa Pilipinas. So ano yung misquote doon? Yung nauna? O yung pangalawa? Misquote lang yun. Dati splice. Ngayon, misquote. Or kulang yung information na nabigay natin. Oh. Pero, Ba't kulang? Alam mo palang kulang. Ba't hindi mo kinumpleto? Alam mo kulang, aware ka pala. hindi yun in bad faith. Hindi in bad faith. Hindi in bad faith yung pagtatanong mo sa mga OFW na nakulong sa Kuwait kung worth it ba? Ay, hindi yun bad faith. Hindi yun, wala. Good faith yung pagtatanong niya. So, in good faith pala yung ganun. Diba? Hindi tayo humahanap ng, diba, makasira lang ba? Ina-analyze naman natin. Frisco Bali, Yan, basa na naman. yes sir, Junior. Bakit sino ba may gawa ng mga nangyayari sa kanila ngayon? Sila lang din naman makasuhan ba sila if nagtino sila ng pamamahala? True, di ba? Kumaga, ano na Oo. Ilong. ito eh, Basa effect comment. ito. Hindi, punta tayo dito sa 42. Meron akong gustong ano dito 42 dito yata. Para sa mga DDS ito lang, masasabi ko doon na tayo na sa nakaupo at tulungan natin dahil siya ay makakatulong sa atin. Kesa kay Duterte na sa kulungan hindi makakabalik as president. At Ilong. ito ang client, client 77. Ito lang sa akin. Ito maganda to, ito sa kanya. Pakinggan nyo. Ano yung purpose ng mga DDS? Hindi nag-all out na DDS pero DDS. Oy, sino yung mga nag-all out na DDS na hindi nag-all out na DDS pero DDS? Ay, mag-all out na kayo. May intriga oh. Walang monopoly sa pagiging DDS. Anong purpose para ibagsak niyo yung gobyerno? Ito maganda to. Anong purpose daw para ibagsak yung gobyerno? Ibabaktuyo kita. Samantalang pwede naman natin iangat. Now, ano ang purpose mo? Na tinitira mo si Duterte, Pipi Sara, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo. Di ba nga gobyerno din sila? Di ba sila yung gobyerno ngayon? Sila yung administrasyon ngayon? Sila yung namumuno ngayon? Sila yung gobyerno ngayon? Anong purpose mo? Nang tira ka ng tira sa kanila? Para ibabagsak sila? Kung tinitira ng mga Duterte yung gobyerno ngayon, masama. Anong purpose? Para ipabagsak. Pero kayo din, tinitira nyo yung mismong gobyerno. Nakalimutan mo na yung mga tinitira mo, Sara Duterte, Pulong, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa. Hindi ba't gobyerno yung mga yan? Anong purpose mo sa pagtitira sa kanila? Sige nga. Iangat lang. Oh, ba't hindi mo iangat si Bibi Sara? Ba't tira ka ng tira? Ba't puna ka ng puna? Anong purpose mo? Sige nga. Again i-remind kita, si VP Sara ay gobyerno din. Yung mga tinitira mo, gobyerno din. Anyari? Diba? Bansa din natin yung gumugulo eh. Oo nga, bansa nga natin yung gumugulo. Kasi meron ding mga katulad ninyo na sa halip na tinutulungan nyo yung gobyerno,
Tinutulungan nyo yung Vice Presidente para umangat. Anong ginagawa ninyo? Hinihila ninyo pababa. Pinapauwi mo pa nga. Question mo pa nga. Yung pag-alis niya kahit may travel clearance siya. Anong purpose mo? Para pabagsakin siya? Para siraan sila? Anong purpose mo? Ba't hindi mo kayang iangat? Sige nga. Diba? Anong purpose? Mawala si PBBM? Anong purpose mo sa pagtira kay Bibi Sara? Para mawala si Bibi Sara? Kasi pag ito ang nangyari at naging presidente si Bibi Sara, saan ka pupulutin? Wala kang ibang pupuntahan kundi ang pagiging kritiko na lang sa kanila. Nandiyan ka na lang. Pero kami, pwede naming i-criticize pa rin yung Duterte. Yung mga Duterte. Yung mga taong nakapaligid sa kanila. Ikaw, all out ang ginawa mo. All out against sa mga Duterte. Pumanig ka na sa gobyerno. Nung sumali ka, pumasok ka sa gobyerno. Ngayon, sige nga, kaya mo pa bang tirahin si Erwin Tulfo? Sige nga. Si Romualdez, kaya mo? Kaya mo pa bang tirahin yung AKAP? Hindi na. Pero kami, may pupuntahan pa rin. Pwede pa rin kaming mag-criticize kahit na dumating yung point na si Sara Duterte ay maging presidente. Ikaw wala ka nang ibang gagawin. Wala kang ibang pupuntahan kundi maging kritiko sa magiging gobyerno kung sakasakaling si Vice President Sara ang maging presidente sa 2028. Yun na lang yung magiging rule mo, wala na. Ano pa? Wala na. Doon ka na maipapako. Don't tell me na kakampi ka sa administrasyon na naman. Eto ha, pag dumating yung point na si VP Sara ang maging presidente ng Pilipinas at ikaw ay magiging kritiko niya, ang tanong ko sa'yo, anong purpose mo? Para pabagsakin? Para mawala si VP Sara bilang presidente? Tatandaan ko ito. Sana lang maging presidente si VP Sara. At babalikan ko itong video mo na to. Naka-record naman sa akin eh. Hindi na yan mawawala. Na once upon a time, may isang Claire Castro, Yusek, na nagsabi na at nagtanong kung ano ang purpose ng mga umaatake kay Pangulong Bongbong Marcos. Itatanong ko din sa'yo kasi darating ang panahon na magiging presidente, kung sakasakali ha, maging presidente si VP Sara ngayon. Ibabalik ko tong sa'yo. Anong purpose mo sa pagtira mo kay President Sara Duterte? Meron ka nito. Dito ka nalalaglag sa mga dati mong sinabi at yung ngayon na sinasabi mo. Iakyat si VP Sara? Yung may ultimate purpose? Kasi kung yun Hindi ba ka naman pwedeng si Romualdez ang iakyat? Sa mga tumitira sa mga Marcos. At may mga vloggers na hindi naman talaga pro-Marcos, kundi pro-Tambaluslos. Isa na dyan, yung kamiting mong si Cervera. Nagtatago bilang pro-admin, pero ang totoo, vlogger ni Tambaluslos. Iluluklok nga. Ano ba yung mission niya? Mailuklok yung vice-presidente niya. Wow. yung ultimate purpose, hindi, sarado na yung utak nyo. Ay, kayo hindi sarado ang utak. Kayong mga pro-admin, hindi ba sarado yung utak ninyo? Na yung pinapaniwalaan ninyo lang ay yung administrasyon. Kung ganun din naman, pare-pareho tayong sarado ng utak. Walang monopoly sa pagiging sarado ang utak. Kung yun yung purpose nyo, pabaksakin
si Pangulong Marcos Mm. at ipasok si VP Sara. Kahit anong klase ng pag-aanalisa ang ginagawa ng mga eksperto, Oo, eto pa. ng mga justices, Oh. former justices, ng ibang mga lawyers, sarado na yung utak nila. Sarado na yung utak nyo. Kasi ayaw Hindi kaya mga ka-clear, sarado din yung utak ninyo? Kasi may dalawang side ng mga nagko-comment. Mga justices or mga dating justices na pabor sa mga Duterte at mga justices na against naman sa mga Duterte. So, ang pinapaniwalaan namin at nagsaside kami doon sa mga pumapanig sa mga Duterte. Pero sarado yung utak namin. Pero kayo na pumapanig doon sa mga justices or ex-justices na kumakampi kay Bongbong Marcos, na pinapaniwalaan ninyo, hindi sarado yung utak ninyo. Aba, matindi. Parang unfair naman. nyo matuto kasi meron kayong ultimate goal. Ayaw matuto. So, ayaw nyo ding matuto. Kasi meron kayong ultimate goal. Yun ay yung pulbusin. Walain ang mga Duterte. Puro back to you to. Di ba, Lilibet Muller? Itong Lilibet Muller, tingnan mo. Justice lang para kay Duterte ang concern nila. Pero ang justice for the victims, never nilang nag-bother. Pero sa kampanya, gamit nila ang mahihirap. Puro lahat sa mahirap. Yeah. Sino yung gumagamit ng mahihirap? Sino gumagamit ng ayuda? Sino gumagamit ng AX? Sino gumagamit ng tupad? Ay, sa side nyo pala. Kasi nasa inyo yung mga pondo. Kasi kayo yung may control ng pondo. Ang tanga ni Lilibet. Kailan ba namin sinabi na wala kaming pakialam sa justice sa mga nagkiklaim na mga biktima sila? Sige nga, meron ba? Ang gusto namin ay magkaroon ng hustisya. Kahit na makita namin na maikulong si Duterte, maikulong, mabulok sa bilangguan, pero yung justice galing sa Pilipinas. Ito kasi na-implant na sa utak ni Lilibet at ng mga MIB at ng mga ka-clear yung sinabi mo na ang justice sa Pilipinas ay somewhat questionable. Kaya ganito sila mag-isip. Kita mo yung danger ng nai-impart mo knowledge sa kanila? Yung pagiging questionable ng justice system. Ayan justice lang para kay Duterte ang concern nila. Wow. From an attorney, from a lawyer, galing sa'yo yun. Na flawed or questionable ang justice system. May amnesia ka? Glitter Shine, thank you. Thank you so much, Glitter Shine and Lenben, Jay. Dating Pangulong Duterte, at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo. Kung sinanailing ang tinanong, tanda mo ba ang kanyang sagot? Magmerienda na lang tayo ang sabi. Kapag si Castro naman ang tinanong, ibabalik niya ang tanong at yun na ang kanyang sagot. Dating Pangulong Duterte, former President Duterte. Kapag si Castro ay tinanong, kapag hindi niya alam ang sagot, mabilis pa sa alas 4 ang tugon. Pag-iisipan, pag-usapan, wala pa akong alam. Babalikan ko kayo, mag-meeting muna kami. Kapag si Castro ay tinanong, kahit walang maisagot, basta tungkol sa Duterte ay magtugon. Laging handang umatake, basta Duterte. Parang asong ulol, bibig ang bumubulang. Dating Pangulong Duterte, at siya po ni dating Pangulong Duterte.
Panahon po ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Tanong mo kay Castro, sagot niya ay tanong sa tanong mo. Ibabalik ang tanong ng tanong sa kasasagot, maliwanag na tanong. Papalabuhin lalo, mailusot lang ang amo at makatira sa Duterte. Dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon po ni dating Kapag si Castro ay tinanong, mas malabo pa sa kanalang tugon, mas malabo pa sa milk tea ni Digong. Ilihis biglang kurba para maitama mga maling nasabi at maling nagawa. Kapag si Castro ang tinanong, kapag alalanin ang tugon, kakamot yan panandalian sa ilong. Akala niya hindi nahalata, pagsisinungaling ay susunod na. dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo ang dating Pangulong